grupong Abu Sayyaf ang malagim na pagpapasabog sa Davao City Night Market kagabi na ikinasawi ng 15 katao at ikinasugat ng mahigit 60 iba pa. Mismo ang tagapagsalita ng Abu Sayyaf Group na si Abu Rami ang nagkumpirmang ang grupo nila ang responsable sa naturang pag-atake. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, inaasahan na nila ang posibleng pag-atake ng ASG. Ito'y matapos silang makatanggap ng intelligence report ukol dito ilang araw bago pa man mangyari ang insidente. Nangyari ang Davao Blast matapos ibuhos ng pamahalaan ng tropa ng militar sa Sulu para sa pagpulbo sa Abu Sayyaf. Una rito, kinumpirma rin ni Davao City Mayor Vice Mayor Paulo Duterte na nakatanggap siya ng banta umanong pag-atake sa pamamagitan ng isang text message kung saan target ang General Santos City at ang lungsod ng Davao. Samantala, ayan nga Ria, ay mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng ating mga otoridad dyan sa paliparan dahil na rin sa, siyempre, nangyari sa Davao, bagamat may pangamba, ngunit dahil para sa seguridad ay talagang susunod ang ating mga kababayan dyan. Kasunod nito, yung Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard ay naka-heightened alert na rin sa lahat ng pantalan sa buong bansa. At nakatanggap tayo ng text message mula sa Media Relations Group ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at kinondena nga ng kalihim ang nangyaring pagbomba sa Davao City kagabi. Kasunod nito ay bumuo na ang DOJ ng task force para rin investigahan ang insidente at si Aguirre po ay pinangunahan na rin ang fundraising para matulungan yung mga naging biktima ng pagsabog. And speaking of pagsabog, kanina Ralph, inilahad natin yung mga pangalan, yung listahan ng pangalan ng mga naging nasugatan dito sa pagsabog. At ngayon, hawak naman natin ang listahan ng mga nasawi and babasahin lang natin, no? List of casualties in the Friday night blast in Davao City. Ito po ang nasa Angel Funeral Home sa binisita ni Pangulong Duterte, si Daniel Larida, Melanie Faith Larida, J. Adremesin, Rogelio Cagangtas, Mercy Basilisco, isang nagngangalang Mr. X, Cristel De Colongon na naibiyahe na ang kanyang katawan sa Surala. Sa Cosmopolitan Funeral Home naman, Ralph, nandoon ang nasawi doon ay si Ruth Mary Sido, Reynaldo Salvador, Eufemia Biscocho, Christian Denver Reyes, Evelyn Sobrecari at isang nagngangalang Miss Y. Samantala, hinansilan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang official visit nito sa Brunei na naka-schedule sana bukas hanggang sa Lunes. Ito ay matapos ang nangyaring madugong pag-atake sa lungsod ng Davao. Nakatakda sana makapag-usap ang Pangulo ng si Duterte, ang leader ng Brunei na si Sultan Hassan Al Bolkiah at ang Filipino community doon. Ito sana ang unang foreign trip ng Pangulo bilang bagong Pangulo ng bansa. And kanina nga ay binisita nga ni Pangulong Duterte yung mga lugar na yung mga funeral homes and hospitals kung saan nandun yung mga nasawi at nasugatan. Binasa natin isa-isa yung listahan ng mga pangalan ng sugatan at nasawi. And nakatanggap din tayo na itong Philippine Ports Authority at ang Philippine Coast Guard ay inilagay na sa heightened alert ang lahat ng pantalan sa buong bansa. Pati yung mga terminal natin sa airport. And then, syempre sa LRT, MRT at lahat pa ng lugar kung saan maraming tao. At ang advice nga po ng ating pamahalaan ay maging vigilant, maging alerto sa paligid natin at kung may nakikita tayong kahina-hinalang aktibidad ay agad nating i-report. At ito nga yung sa kagunay dun sa trip ng Pangulo Duterte sa Brunei ay kinansila nila ito. Kanina nga madaling araw kasi ang usapan pa dyan ay parang nagdadalawang isip pa ang Pangulo kung tutuloy siya o hindi. Pero nga dahil dyan sa nangyari sa... Kung ano sa mga bansa ang tutuloy niya. Na dahil dyan sa nangyari sa Davao na pagsabog dyan, nagdesisyon ang Pangulong Duterte na hindi na siya tutuloy dyan sa Brunei. Pero tuloy naman ang Pangulo sa kanyang foreign trip sa Vientiane, Lao para sa ASEAN Summit mula Setyembre sa 6 hanggang 8 at dire-diretso rin yan ang Pangulo pa Indonesia sa 8 naman hanggang 9 ng Setyembre. Ralph, nagpabot na rin ng mensahe si CBCP President Archbishop
Archbishop Socrates Villegas. At ang sabi niya ay, I quote, "Let not vengeance be our response, but peace." So hinihimok niya ang lahat na magkaisa at para sa ating pagtamo ng kapayapaan sa buong bansa. At para po sa mga mensahe ng simpatya at pagkakaisa para sa Davao, gumamit lamang po sa social media ng hashtag Pray for Davao at hashtag Stay Strong Davao. And meron din tayong information mula kay MIAA General Manager Ed Monreal at sabi nga niya ay inilagay na nila ang kanilang mga K9 unit sa lahat ng checkpoint. At sa puntong ito ay magbabalik po tayo mamaya sa ating pagbabalik ay makakasama natin ang ating guest na si Attorney Maris Manalo. Huwag po kayong aalis. Isinailalim sa state of lawlessness ang bansa kasunod ng nangyaring pagsabog kagabi sa night market sa Rojas Avenue, Davao City, kung saan nasa 14 ang nasawi habang mahigit sa 6 na po ang nasugatan. May report si Lala Babilonia. Nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng state of lawlessness sa bansa matapos ang nangyaring pagsabog sa isang night market sa Rojas Avenue, lungsod ng Davao. I have this duty to protect the country. I have this duty to keep intact the integrity of our nation. So I'm declaring now a state of lawlessness. It is not martial law. It has nothing to do with the suspension of the writ of habeas corpus. Kakatunitig ng anggulo sa pagsabog ay maaaring isa itong paraan ng pagganti ng mga ekstremistang grupo, partikular ang Abu Sayyaf. So I said they gave us the warning. Not only in Hulo, but in other places. So we were forewarned. We were ready. And, all of the commanders are here. Even Paildon, the Bureau of Customs, at yung mga intelligence natin, head. Nandito. Samantala, naka-lockdown naman ngayon ang lungsod ng Davao. Inutos ng Pangulo na magkaroon ng checkpoint sa palibot ng lungsod at nakiusap din ito na makipagtulungan ng mga residente sa mga kapulisan at militar na nagsasagawa ng kanilang searches sa mga motor vehicle. Ilang paraan ay ang pagsarado ng ilaw ng kanilang headlight habang ang nasa loob na ilaw ng kanilang mga sasakyan ay dapat buksan. Gayon din ang mga bintana nito at ang pagiging handa na magpresenta ng identification documents. Ngunit binigyang diin ni Duterte, hindi ko kontrolin ng mga otoridad ang galaw ng taong bayan dahil nasa ilalim pa rin tayo ng demokrasya. But I said, unfortunately, we cannot freeze or order people to stop the research because that would be fascistic. Then it is not democracy anymore. Dahil isinailalim na ang buong bansa sa state of lawlessness, asahan na umano ang mas pinaraming checkpoint sa mga daan at presensya ng mga kapulisan at militar sa mas maraming lugar sa bansa. We go about what I said, there will be checkpoints, there will be occasional, and I believe that we are allowed to do that under circumstances. Samantala, bumuo ng task force ang Davao City Government na tututok sa nangyaring pagsabog doon. Ang Task Force Davao ay bubuuin ng mga polis at militar na sila rin magsasagawa ng checkpoints at pagpapatrolya sa buong lungsod. Ay kay Davao City Mayor Sara Duterte, pangunahing sisiyasatin ng naturang task force kung paano naitago o nailagay ng mga di pa nakikilalang sospek ang bomba sa night market ng lungsod. Sa ngayon ay di pa batid ng otoridad ang eksaktong uri ng bombang ginamit sa pagpapasabog at patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng 4 na persons of interest. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. At nagbigay talaga sila ng warning. We know that, but I said this is not his passive state. I cannot control the movements of the citizens of the city. And every Filipino has the right to enter and leave Davao. It's very thorough. It's unfortunate that this is a democracy and we cannot risk anybody for just any reason. May warning pa dito sa mga ginawa nito, sir? Well, it says that the crime committed, murder,
and we will proceed accordingly. We will investigate and in the fullness of that time, we will be able to solve the problem. Yes, of course. Wala man dito ang criminals, there is no criminality except terrorism which have been acting all along. But the next horizon, I remember giving it like 3 to 7 years, and we will have enough of politics and of course we have to confront the ugly head of terrorism. Do you consider this as a failure of intelligence? No, we were ready for this. I said, how could it be? There was this warning. And of course, there's also another one, the Maoti incident, and there has been a lot of violence committed lately by the terrorists. So we will treat this as a police matter about terrorism. Are you still monitoring your foreign trips? Yes, I did that. It's not an isolated case in the sense that there are a lot of there was grenade throwing in the city and assault on so many places. It's just fortunate that we do not have to fight the Communist Party of the Philippines right now. So we can proceed with our investigation in a very limited area. Depending on how have you characterized this? It's terrorism. But well, we will, I'm sure that the city, we have to hear from the mayor, and maybe after that we can, the national government can, no, I will not, we have leads, but I will not reveal it to the public. No. They gave us the warning, not only in Hulo but in other places. So we were forewarned, we were ready, and all of the commanders are here, and even filed on sa Bureau of Customs at yung mga intelligence natin heads nandito. I said, unfortunately, we cannot freeze or order people to stop to be searched because that would be fascistic. Then it is not a democracy anymore. That is the price of being a democratic state. Ano po? I really do not know because it's not a surreptitious act, but because of this against me and people in government, I have to calibrate my mode very carefully. Well, everybody. So we will look into that. I said it is also being considered. But yes, there will be a maybe because of at least we know who made the threat. Ang importante, alam natin kung sino yung nilananakot. Sinasabi niya kung sino yung nananakot.
they made public about Mindanao. I don't know. But a different place in entire country. And I said we think bigger and broader. It will be very parochial to just zero in on one. Terrorism abounds everywhere in the United States, in Russia, and as a matter of fact, yung magkikita kami ngayon doon sa Laos, puro kami nakatikim ng ganitong terrorism. It's not, especially dito na mayroon tayong alitan sa ating mga kapatid. Your message mo sa mga taga Davao? Well, just keep calm. It's seasonal in our city. We have suffered the most, one of the most battered cities about terrorism and these things, criminality. And I said, government is here with you as much as was humanly possible. We will protect everybody. We have very limited soldiers and policemen, so I suggest that the citizens also do their part for being vigilant. And at this time, you can go anywhere, but be sure if the hairs on your neck stands up, there's something that's afoot, then maybe just get out as soon as possible. But there will be a lockdown in the city, and there will be so many checkpoints along the way. These are extraordinary times, and I suppose that I'm authorized to allow the security forces of this country, of our country, to do searches. Maghinto kayo sa mga checkpoints. You see a sign there that there are soldiers flashing the lights. Turn off your headlight. Switch on to your lights inside your car, because I'm authorizing them to search. So if you do not have anything to hide, I'm suggesting that you be stand us, because we're trying to cope up with the crisis now. There is a crisis in this country involving drugs, extrajudicial killing, as we say, killings, and there seems to be environment of lawlessness. Environment of lawlessness. Lawless violence. I might just declare a state of lawless violence. It's not martial law, but fighting now armed forces of the Philippines, the military and the police to run the country in accordance with my. Wala ngayon. I am declaring lahat. You're declaring what? State of lawless violence. It's not martial law. No such thing until there is a threat against the people and against the lawless violence. Discover it for yourself. Any action, any punitive or any action at all taken by the security forces would be in furtherance to stop terrorism. And I am including drugs because so many killings unfairly attributed to the police. Parang handiwork now ng police. Do not do that. Of course, there are a lot of people have been killed because of itong ganito. They just do not believe. So some others tend to do. Naakala nila hindi lumalaban itong mga drug people. Itong mga drug people, sira ulo na nito. You have to work mind because the brain is abstract. And most often they really fight it out. So That they have to understand. does that declaration mean that are we expecting now the president more military men to have a country? Yes, and the movements will be orchestrated by the national government. That binds everybody. I have this duty to protect the country. I
I have this duty to keep intact integrity of our nation. So I'm declaring now a state of lawlessness. It is not martial law. It has nothing to do with the suspension of the writ of habeas corpus. We go about what I said. There will be checkpoints, there will be regional, and I believe that we are allowed to do that under such circumstances. Okay? No more? Ano ba? Thank you, Nay. Na I leave it to the police and the military to do the same. Ay, I am not the police, but I am not a military man. And they can do what they really want to address the problem and to find out who are the responsible people who committed. No, law is state of lawlessness. Until such time I say that it's safe that for everybody. About you. I leave it to also what she wants to say. I said ako dito, I will have to order everybody to follow the national policy in pursuing the program vis-a-vis with my declaration of we are now in a state of lawlessness. May curfew. Ito naman talaga. May curfew po ba yun? Oh, wala. You're free to die anytime. React na po si Paano mo react mo siya? Is there any specific time to die for this guy there? To die? Would you there knowing, were they aware that it is the day to go to heaven? Bakit si react just to make noise para nang mapansin? So look at what happened to him. Kailangan isip na. Yung TV5 naman sa Ayan na. saka lang naman mo sa akin. Sa akin tayong kamalas. Sa habit po. Kaya pala umiilaw ito. Nagip naman. Hindi naman nagreklamo sila. Hindi naman sila nagreklamo na wala kayo. Ayaw kasi yung bar on. Magkakat na ako ngayon para bukas isasanda lang. Ang pagsabog banda alas 10 kagabi. Ayon sa Davao City Police Office, 14 na yung kumpirmadong patay, samantalang umabot naman sa mahigit 70 ang sugatan. Ayon sa isang saksi na kausap natin kanina sa Southern Philippines Medical Center, meron silang napansin na isang customer na nagpamasahe kasi ang sumabog kagabi ay dito sa may massage area banda. So meron sila napansin isang lalaki, matangkad na lalaki na meron daw bigote na nagpamasahe. After daw niya magpamasahe ay iniwan niya ang kanyang bag na backpack sa mga upuan. Actually, tinawag pa raw ng mga masahista itong ang customer dahil nga naiwan yung bag. Pero napansin raw nila na nagmamadali itong lalaki. So isa nga raw ito sa mga iniimbestigahan ngayon ng pulisya. Kanina mga kapatid, ng mga bandang alas 4 ng madaling araw, bumisita dito sa blast site mismo si Presidente Rodrigo Duterte at dito niya nga idineklara na naka-lockdown ngayon ang buong Davao City. Actually, mapapansin natin, no, kahit saan, medyo traffic nga sa iba't ibang area ng Davao City dahil kahit saan, halos kada kanto meron ng checkpoint at iniisa-isa yung mga U-box, talagang
Sinecheck ng mga pulis, yung mga motorista, yung mga biyahero, para masiguro nga na wala nang pagsabog na mangyayari pa uli dito sa Davao City. At kanina rin ay dineklara ni Presidente Rodrigo Duterte na under the state of lawless violence na ang buong Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, hindi to martial law, wala rin siyang binanggit na kasamang curfew dito sa sinasabi niyang state of lawless violence, kundi ang sa kanya lang daw ay hayaan ng mga pulis, ang mga sundalo na i-inspect itong mga gamit natin kapag dumadaan sa mga checkpoints. Ikapkapan tayo para nga daw masiguro na walang mga eksplosibong makakalusot sa otoridad. And kanina rin, after niya ditong bumisita sa site, ay bumisita rin siya kanina sa mga biktima sa Southern Philippines Medical Center. At pinangakuan niya yung mga biktima na wala raw babayaran itong mga biktima dahil sagot lahat ng gobyerno. Ngayon, makikita natin dito sa likod na iniimbestigahan pa ng scene of the crime operatives ang area dahil nga sinecheck pa nila na baka merong mga makukuha pa sila na makakatulong sa investigasyon sa nangyaring ang pagsabog. And by the way, mga kapatid, nabanggit rin kanina ni Dr. Leopoldo Vega ng Southern Philippines Medical Center na karamihan sa mga biktima o halos lahat talaga ng biktima ay may mga tama ng shrapnel. Katunayan nga, isa sa mga critical ang kondisyon ngayon ay isang 7 buwang buntis. At sa impormasyon rin na ating natanggap ay inamin na ng Abu Sayyaf na sila ang nasa likod ng pagsabog kagabi dito sa Davao City. At yan muna ang latest mula dito sa Rojas Night Market. ang bunay na Namoy ka parente, ma'am? Susunod? Ikunsa ninyo? Akong anak Anak nimo? Oo. Unsay nahitabo siya? ito sa lumba. Oo. Unsay gibuhat niya kaganina dito sa Rojas? Nagkuan naman daw. Gut, sa sila nagkuan man gud akong anak nag-duty gikan sa UN. Unsay trabaho? Estudyante sa UN. Unsay problema ninyo diri karon di mo makasulod? Dili daw mi pasudlo. Oo. Kay bawal daw. Pero ang sulod, hindi ka masudlan. Manay order nito. So ma'am, namoy kuan ma'am. Namoy parente sa Ako anak. Oo. Kasi may lang mag-unan. Sabay sa doktor. Sa pagkakaroon ma'am, kilay na gidala diri. Wala yung may nabalubot. Okay, kuan. Saan saan niya, ma'am? Okay, sir? Nawag na, nawag. Mama?
Dagan ba tayo, sir? Wala pa yung Ngayon ko dito? So, ito lang kang pwede ng bisita, ma'am. Pasensya dira. Okay, tayo sa... Ito lang ka sa kawan. Magadi tayo. Magbayad ka kang Bawal pa. wala yan tayo sa doktor. Hanggang sa doktor, karoon, papasalilan. Pasensyahan lang din mo. Ay, bawal pa, sir. Yan na lang. Yan na. So, say, kuwan sa radio, sa advice sa inyo, di ba, pasudlan? Ito pasudlan kay ang tendency man ko manulog tong apel tong mga naintundan. Oo. Ya magsinamok sa nagtabang ng mga doktor. Pero nangawag lang ko So ang mga doktor naghangyo dili pasudlan kasi. Pero kung naay mga ka... Unya pa taon. Wala ta tani. Wala ta tani. Advice sa doktor. na-stroke mo, niya wala nagbantay dito ba na kailangan ko kwatas ko mama ko hindi ko niya wala ko man nagadto niya ay nigawas ko ba din ako mas ulo na ko Ana dili kinana ma'am te. Nag-advise sa doktor. Minor naman na imo na mas grabe ba. dili sakit ba yatong ulo ato akong anak isaw Timingan mo. Hello, dakong tao. Damay na lang imo mo ni. taon ko Dili lagi kay manulod ang kapit tong mga wala. Sa saya kay. There's a second bomb. Everyone is going inside the university right now. Please pray for everyone. I think it's confirmed that there are deaths. I think there are casualties already. Mga masahista po dun banda. Just in front of the blue building. May mga dugo ang masahista na lumapit sa school kanina. The house has been cleared out. I mean, of people, but I think there's a second bomb. Sara Duterte, Mayor Duterte, CPR kang help po ito sa GMA News. Unang-una, hihingi po sana kami ng update po mula sa inyo tungkol dun sa isinasagawang investigasyon po dun sa nangyari. Good evening, Ma'am Pia. Yes, nandun pa rin tayo sa data natin, ma'am, no? There are 14 dead, 67 injured, and sa report ng Davao City Police Office to the City Mayor's Office, it is a suspected improvised explosive device. So they're working on that. Pero Mayor, bago po bang insidente, kasi may mga nagsasabi na meron naman pong mga prior intelligence reports na nakuha ang pulisya tungkol dito. Tama po ba? Yes, ma'am. As early as first week of August, meron ng threat na in-endorse sa City Mayor's Office, sa Davao City Police Office, sa Task Force Davao, and na dagdagan siya nung nag-start yung operations ng military sa Hulog. At Mayor, alam po namin yung police visibility po doon po sa lugar, halimbawa dyan sa Rojas Market, talagang matindi naman po, no? At pero ano po yung mga pag-iingat ngayon na pinapagawa po sa inyo? Dahil kagabi po, sabi po nung kapatid po ninyo ni Vice Mayor Paolo, napakarami po mga threats na bumuhos doon sa hotline ninyo dyan sa Davao City. So ano po mga pag-iingat pa ang ginagawa? Dito sa heightened alert ang Davao City, ma'am. So increased checkpoints natin, increased
police, law enforcement patrolling, including Task Force Davao personnel. And kinover na, hinatik na ng Davao City Police Office and Task Force Davao ang mga areas dito sa Davao City na considered as high-value targets or critical. And kinover na nila lahat. And we're also looking at pag merong suspicious, pag pinagdududahan ng police na suspicious yung tao, suspicious yung dala niya, pwede nilang i-search na. And kung wala naman tinatago yung tao, so we would expect them na papayag sila. Alright, pero Mayor, nakausap niyo na po ba ang inyong ama si President Duterte? Meron po ba siyang direktiba po sa inyo? No ma'am, hindi kami nagkausap. Nag-text lang sa akin kaninang madaling araw si Bongo, only to say na it is an Abu Sayyaf group retaliation yung nangyari, and everything that we're doing is based on that information. This is a retaliation by the ASG, and we both agreed, the President and I, nung nagkausap kami ni Bongo na the business will continue for Davao City, the night market will open tonight. So operations all normal. So hindi po ba sabihin nito wala namang posibilidad na magkaroon ng halimbawa total lockdown sa Davao City po? Wala kaming ganun, ma'am. Ang lockdown namin means heightened alert. So everybody is welcome to come in and out of Davao, except that meron lang kaming increased security measures such as searches and yung mga pag-inspect ng mga gamit ng mga tao. Mayor, nakita po namin kanina na kayo po ay pumunta doon sa lugar, nag-alay rin po kayo ng bulaklak. Hihingi po sana kami sa inyo ng mensahe para sa inyong mga kababayan, at kung pwede po ba nating linawin din kasi yung iba may mga agam-agam na baka may mga panibagong banta po, mga bagong threat na natatanggap pa sa ngayon. Because of what is happening ngayon, ma'am, sa Holo, we consider it, the city government of Davao considers this as a continuing threat. So we are preparing for the worst. But we are telling all the Davaoenos and our visitors to stay calm, do not panic, be vigilant, to report to us whatever information that they have, kahit paman sa tingin nila na insignificant ito. The measure of the success of terrorism is how long a victim will stand up. So we are standing up right now, not tomorrow, not on Monday, ngayon kaagad. It will take 100 bomb incidents in Davao City to put us down. Mayor, maraming salamat. Kami po ay nakikiramay at kami po ay nakikiisa sa panalangin at syempre po sa resolve to make sure that nobody can bring down the city or the country for that matter. At Mayor, nagpapasalamat din po kami dahil alam po namin that this is also a very difficult time for you personally despite your condition. Doctor's advice, sabi niyo nga po kanina, hindi po kayo sana gustong papuntahin ng inyong doktor sa lugar, pero maraming salamat rin po at napaunlakan niyo kami ngayong gabi. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Pia. Alright, si Davao City. Malacanang officially announced that presidential daughter and incumbent Davao City Mayor Sara Duterte is 7 weeks pregnant with triplets. Communications Secretary Martin Andanar said President Rodrigo Duterte is delighted with the news, hoping that his daughter will be able to see through the pregnancy smoothly and well. According to Andanar, Mayor Sara's pregnancy serves as a source of inspiration for the chief executive to roll up his sleeves and work double time in his fight against crimes and drugs. Andanar said President Duterte is hoping to leave a legacy of a Philippines safe and secure from crimes and drugs to future generations of Filipinos. Mayor Sara and husband lawyer Manassas Carpio have 2 children, 7-year-old daughter Sharky and 3-year-old son Stingray. Chief City Officer Jeffrey Tupas revealed the good news that Inday Sara is 7 weeks pregnant with triplets. In her statement, the city mayor explained that she will not be able to join the merrymaking activities in the city. We are expecting triplets, and they are doing well on their 7th week. The human body is made to carry just 1 baby, and I am experiencing threefold of all the pregnancy symptoms that a woman goes through. Despite her current situation, the good mayor said that although she may be physically weak, she assures everyone that she is on top of the situation in the city.
She also expressed her sincere gratitude to all those who helped put up the celebration for Kadayawan 2016. 5 araw na ngayong tumatakbo ang 31st Kadayawan Festival sa Davao City. Pero napansin ng marami, nasan si Mayor Inday Sara Duterte? Kanina binasag ni Mayor Inday ang kanyang katahimikan sa pamamagitan ng kanyang information officer. Ayon kay Jeffrey Tupa, mahigit 1 buwan na raw nagdadalang tao ang kanilang mayora. We are expecting triplets, and they are doing well on their 7th week. Ipinakita sa media ang ultrasound na kuha noong nakaraang linggo sa Davao Doctors Hospital. 38 anyos na si Inday Sara at nabuntis daw siya sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Ganito rin daw ipinagbuntis ni Inday Sara ang kanyang pangalawang anak na si Sting. Inilarawan pa ni Inday Sara ang kanyang pinagdadaanan sa pahayag na binasa ni Tupas. The human body is made to carry just one baby, and I am experiencing threefold of all the pregnancy symptoms that a woman goes through. I am having a hard time with the symptoms as well as the complications of a multi-fetal pregnancy. Gayunpaman, hindi nag-file ng leave of absence si Mayor Sara. Pinayuhan lang daw siya ng kanyang OB-GYN na huwag na muna pumunta sa matataong lugar tulad nga nitong Kadayawan Festival para hindi mahawa ng sakit o magka-impeksyon. I may be physically weak, but rest assured that I am on top of the situation here in our city. Ikinatuwa naman ni President Duterte ang balita. Siyam na ang apo ni Duterte sa kanyang 3 anak at ang pagdating ng triplets sa first family ay inspirasyon daw sa kanya para doblihin ang oras sa paglaban sa droga at kriminalidad. So, what's your decision? Ganito tinuod, actually, nadunggan lang nako ang mga rumors, ang mga chismis, and there wasn't any truth to it. Gipasagdan lang nako sila, kaya nalingaw lang mong paminaw sa mga chismis. May department head sa Sige, name the office and then I'll name the name. City Planning, Ivan Cortez. Leo Brian Leoterio. Tourism, Jean Rose Texon. Business Bureau, Attorney Torrentera. I'll get back to you on that. I'll get back to you with the city administrator position.